klase talaga ng talk show na to. Simply because we believe in youth empowerment. It's about time na marinig naman natin ang kwento ng mga kabataang Pilipino. At sa bawat kwento nila, maraming natututunan mga viewers tungkol sa isyong pangkabataan. Let's talk about you and you. Kaya dito na kayo mga kabarkada at katropa. Kung saan, kabataang Pinoy ang bida. Dito lang sa YOY! Para sa unang hirit, ano ang unang pumasok sa isip nyo nang malaman nyo na kayo ay magiging mami na at kayo naman ay magiging daddy na at your early age? Jamila? Hindi ko alam yung gagawin ko eh. Parang natakot ako na, sobrang umiyak ako. Hindi ko alam, inisip ko paano ko sasabihin sa mama ko, ano sasabihin ng family ko, ano sasabihin ng mga kaibigan ko. Kasi mataas yung expectation sa akin ng family ko eh. Kaya hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Sobrang natakot ako. How about you, John? Ayun din, natakot. Tapos, hindi ko malaman kung paano sasabihin sa parents ko. Gulong-gulong utak ko talaga. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi, ayun, nag-aaral pa kami. Tapos, bigla na lang nangyari yung ganung bagay. Unexpected kasi. Unexpected talaga. Ayun, nakakalungkot. Ikaw naman, Emily. Ako kasi, nagsama na kami noon. 1 month na kaming nagsasama din. Noon ako nabuntes. So, okay naman sa parents ko kasi nagsasama na kami. Kaya, okay. Kayo ba, Miss Jamila and Pau, nagplano ba kayo na magsama nung father and mother ng naging anak nyo? Walang plano. Biglaan lahat. Okay. So, for girls naman, paano naman nag-react yung partner nyo nung sinabi nyo na you're pregnant? Nagalit ba sila, natuwa, or sinisipan nila kayo sa nangyari? Yun sa akin, sitwasyon ko, natuwa siya. And sinabi naman niya na haharapin niya yung responsibilidad niya. Magtatrabaho siya, hanap siya ng trabaho para maipakita sa family ko na kaya niya kaming buhayin. Pero natupad ba niyo? Yun na nga, hindi nga niya natupad. Puro salita lang. So, hindi talaga kayo nagsama? Hindi kami nagsama. Hindi talaga. Okay. Ikaw naman. Ako, okay naman din siya kasi nagsasama nga kami noon. Naging okay naman yung pagsasama namin. Kaso sa bandang huli, yun ang naging problema namin. Okay. Pero, paano ba kayo napasok sa ganitong sitwasyon? During that time ba na nangyari yun, alam nyo na ito yung magiging consequences nun? Ako, hindi. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Basta ang alam ko lang, mahal ko siya. Kaya nyo nagawa yun? Oo. How about? Ako kasi, alam ko yung pinasok ko kaya naging na din ako. Alam ko yung pinasok ko so kailangan kong pangatawanan yung ginawa ko. Ikaw naman. Paolo? That time kasi, hindi ko naiisip yun. Basta, pag mahal ko, ganun anything goes na kasi. Iba kasi talaga pagmahal mo. Oo, iba na talaga. Okay, so, pero di ba iniisip nyo kung paano nyo sasabihin sa mga parents nyo? So, paano nyo nga ba pinaalam sa kanila na magkakaapo na pala sila? Ako kasi, lumayas ako. Tapos, nag-iwan ako ng letter sa bahay na sinabi ko nga may problema ako. And tinext ako ng mama ko. Sabi niya, umuwi daw ako. Pag-usapan namin. Nung pag-uwi ko, kasama ko na yung boyfriend ko. And yung family niya, kasama. Inamin ko sa mama ko, sinabi ng family niya. Siyempre, yung mama ko iyak ng iyak. Parang gumuho yung mundo niya. Kasi, diba, ako na lang yung inaasahan kasi sa bahay. Breadwinner kasi ako. Tapos, ganun pa yung nangyari. Ikaw naman, Paolo? Sa sitwasyon ko kasi, sinabi ko na agad sa parent ko, mother ko lang kasi broken family kami kaya. Sa mother sinabi ko kaagad. Buti na lang hindi siya nagalit kasi siya yung tipo na mother na imbis na dagdagan may problema, ganun. Tinutulungan na lang, sinesettle lang. Gusto niya talaga magsama kami nung girl. Ikaw, Emily. Ako, sabi ng parents ko, kung nung nagsama pa lang kami, kung kaya namin munang hindi mag-anak, kasi mahirap nga daw, maraming responsibilities. Kung hindi pa daw pwedeng mag-baby, then so wag muna. Kaso nandun na, natanggap na din nila. Pero di ba sabi mo kanina, nagsama na kayo Nagsama na before? kami. So, meaning, kinasal kayo? No.
Ah, okay. Hindi. Nagsama lang kayo? Nagsama kami for 2.5 years. Saang house? Sa inyo or sa... Bumukod kami, then lumipat kami sa bahay nila, tapos lumipat din kami sa amin, then bumukod ulit kasi sobrang gulo namin nung time Sino na yun. yung sumusuporta sa inyo during that time? Parents niya, then Parents niya. kasi feeling binata pa din siya. Okay. Alam mo kasi partner, merong ganun. Yung magulang nila, very supportive talaga. Pero yung iba, gaya ng kay Jamila, siguro masyado lang silang nasaktan. Oo, Kaya, siguro nga. Pero ganun talaga yung naman naging yung mga reaction magulang nila. naman talaga. Hindi naman tayo talaga pababayaan kahit ano mangyari sa atin, okay? Hindi tayo papabayaan. Hindi tayo iiwan. Ngayon naman, tatanungin natin si Miss Cindy ng Advocates for Youth. Ma'am, ano po ba sa tingin niyo yung major factors kung bakit nangyayari to sa kabataan ngayon? Una-una, syempre, yung curiosity ng mga bata, no? Nagkakaroon ng body changes na. So, curious sila on what's going on with the body changes. Plus, at the same time, nandyan yung peer pressure. Na feeling nila, akala nila sometimes yung kaibigan nila, ginagawa na. So, ang thinking nila, if they're doing it, I should also be doing it. Diba? So, and also yung feeling ng kabataan na invincible sila na, hey, I did it today, I did not get pregnant, so maybe tomorrow, the next day, hindi rin ako mabubuntis. Malaking consequence yung hindi mo rin alam ang, yung consequences ng early pregnancy. Dapat alam ng kabataan kung paano alagaan ang sarili nila. Very important yan, no? Tapos, kung anong consequences din na maidudulot ng early sex, no? You also asked about environment. Yes, environment is a very big factor. Now, there was also a survey that was conducted na ang top 3 influence ngayon sa kabataan ang music, because may mga subliminal messages ang music. Yes. TV. Diba? So we are hounded by different kinds of messages. Sometimes naghahalikan, tapos biglang iba na yung Yun message. Kala mo very intimate na. And the third are peers. So yes, environment actually does bring a lot of influence now pagdating sa ating kabataan. Alright, umpisa pa lang mga kabarkada ay marami na tayong nalaman. Sa ating pagbabalik ay aalamin natin kung paano nga ba hinarap ang pagiging young mommy at young daddy. Kaya tumutok na kayo mga kabarkada kung saan Kabataang Pinoy ang bida. Ito ang Why? Oh Why!